at 41. Ngayong pinayagan na sila, hindi na nag-aksaya ng oras ang mga bagong alipin ni Dustin. Tumakbo sila papunta sa entrance ng Genuine Sword World. Kumaway ng kamay ang malakas na lalaking nagbabantay sa pasukan at bumukas ang mga pinto. Nanatiling nakatago si Dustin sa grupo at nadula sa gitna nila. Whoosh! Pagkatapos ng ilang minutong teleportation, lahat sila ay pumasok sa Genuine Sword World. Ang buong mundo ay buzz sa buhay. Nagkalat ang mga gusali sa pagitan ng hindi mabilang na mga bundok at ilog. Ang mga nilalang ay nagsasanay ng mga kasanayan. Nagtitipon. At nag-uusap sa isa't isa. Guro, tingnan mo. Iyan ang dambana ng Genuine Sword World. Sabi ng isa habang naglalakad na lalaki kay Dustin nakaturo sa isang malaking gusali sa gitna ng mundo. Napatingin dito si Dustin. Nanliit ang mga mata. Mahirap makita mula sa malayo ngunit natatanaw niya ito. Sa gitna ng kontinente, ang isang matayog na gusaling nakatayong hugis espada, na naglalabas ng makakapal na aura ng espada. Ang hugis espada na gusaling ito ay isa sa 10 sikat na sword shrine sa Sword Cosmos. Ito ang nag-iisang gusali sa Genuine Sword World na hindi hugis talam. Ang mga nilalang na lumakad sa mundong ito ay pawang mga nagsasaka ng talam. Ang kanilang ugali ay kasing lamig at nangingibabaw na parang matalim na talam. Sa itaas ng kontinente, bumuhos ang enerhiya ng talam. Bahagyang nakakasakal at hindi tumugma sa iba pang bahagi ng mundo. Sa ilang malalayong sulok, may natitira pang kaunting aura ng espada. Napapaligiran ito at pinigilan ng makakapal na aura ng talam, na nagpupumilit na mabuhay. Nasusuklam ako sa mga magsasaka ng talam. Pinapasok nila ang ating tinubuang bayan. At pinapatay ang ating mga tao. Dapat silang lahat ay mamatay. Pumunta sa impyerno. Mga bastard. Pinaikit ni Dustin ang kanyang tenga at narinig ang mahinang pag-iyak. Ang mga iyak na ito ay mga pira-pirasong kaluluwang nag-aayos na iniwan ng mga nagsasaka ng espada na pinatay. Kahit wala na sila, hindi madaling mabura ang kanilang paghihirap at puot. Mahirap silang lipulin dahil isinama na nila sa espasyo ng mundong ito at naging bahagi ng mga patakaran. Ginamit ni Dustin ang kanyang iniisip na kahulugan upang makita ang dambana. Natuklasan niya na may magaan na kurtinang gawa sa matalim na blade aura sa paligid ng dambana. Sa espasyo sa itaas ng magaan na kurtina, mayroong isang malaking anino sa hugis ng isang talam, na naglalabas ng isang nakakatakot na layunin ng talam, na nakalock sa dambana sa ibaba. Ang napakatalino na hanay ay naiset up dito upang sugpuin ang dambana ng espada. Nakatuon si Dustin. Sinusubukang matuto hanggat kaya niya. Ang array ay may ilang mahusay na puwersa ng cosmos sa loob nito. Ngunit dapat kong malampasan ito gamit ang aking pinakamahusay na kakayahan. Nagpasya si Dustin. Tumango ang ulo. Guro, kung gusto mong pumasok sa dambana, kailangan mong dumaan sa hanay na iyon. Hindi ito magiging madali. Iilan lamang sa mga matatanda na may pananagutan sa pagbabantay sa mundong ito ang may mga token para makapasok at makalabas sa hanay. Bulong ng isa sa mga lalaki kay Dustin. Ayos lang. Kakayanin ko ng walang token. Sagot naman ni Dustin na nakangiting alam. Kailangan ko kayong magtago ngayon din. Papasukin ko na. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Ini-teleport niya ang lahat ng malalakas na lalaki sa mundo ng mga tao sa kanyang katawan. Pagkatapos ay ginamit niya ang Secret Reincarnation Skill at nang hindi na siya makita, gumapang siya sa direksyon ng shrine. Sa Advanced Body Movement Skill ni Dustin, walang buhay na nilalang sa Genuine Sword World ang makakadetect sa kanyang presensya. Hindi nagtagal ay nakarating na si Dustin sa shrine. Sa sandaling maabot niya ito, naramdaman niya ang malakas na pananampalataya ng espada, ang sibilisasyon ng espada, at ang kasaysayan ng espada na bumalot sa kanya. Pakiramdam niya ay maliit siya. Sa paligid ng dambana, isang dosenang grupo ng mga nagsasaka ng talam ang nagpapatrolya pabalik-balik, na nagbabantay sa gusali, upang makapasok sa loob. Isinaaktibo ni Dustin ang batas ng reincarnation. Ang batas ng oras,
at ang batas ng espasyo at pinagsama ang mga ito. Pagkatapos, sumiksik siya at tinungo ang array na gawa sa Blade Aura. Boom! 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 Bahagyang yumanig ang array. Sa kabutihang palad, hindi ito nagdulot ng labis na ingay. Makalipas ang ilang sandali, dumaan si Dustin sa hanay at pumasok sa shrine ng hindi napansin. Isa itong mataas na gusali. Mataas sa itaas ng mga ulap. Ang mga dingding, sahig, at kisame ay lahat ay inukitan ng mga ron na may kaugnayan sa mga espada. Pananampalataya ng mga espada, kasaysayan ng mga espada, sibilisasyon ng mga espada, at iba pa, sa abot ng kanyang paningin. Lahat ay may kaugnayan sa mga espada. Talagang naglalaman ang dambanang ito ng pinakadalisay at pinakasinaunang pamana ng espada. Pagtapak pa lang niya sa loob ng shrine, bagong liwanag ang naramdaman niya. Great! Maiintindihan ko na ang swordsmanship in no time. Masayang bumantong hininga si Dustin. Bumalik sa Ice Sword World. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagturo kay Dustin ng isang bagay tungkol sa swordsmanship. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang ikalimang disipulo ng Master Sword. Ang swordsmanship na personal niyang ibinigay kay Dustin ay ang pinakamahusay na natagpuan sa Sword Cosmos. Sa makatuwid, nagkaroon ng matibay na batayan si Dustin. Ang tanging pagkukulang ng kanyang pagtatanim ng espada ay nasa kanyang espiritu ng espada. Kailangan niyang alisan ng takip ang isang espiritu ng espada na natural. Hindi nagmamadali, at kalmado. Kinailangan ni Dustin na tumalikod at matutunan ang mga pangunahing kaalaman sa swordsmanship. Kaya pumasok siya sa loob ng shrine. Sa loob ng kwarto, may estatwa ng lalaking mahaba ang balbas. Napakaamo niyang tingnan. Mula sa kanyang katawan, isang matalim na aura ng espada ang tumataas, na umaabot sa tuktok ng gusali. Malinaw. Ang dambana na ito ay nakatuon sa pagsamba sa magsasaka ng espada na ito. Pasensya na sa abala sa iyo. Ginoo. Magalang na yumuko si Dustin sa estatwa bago siya umupong nakakross ang paa at sinimulang intindihin ang pagiging espada. Inilabas niya ang kanyang pakiramdam at nakuha ang lahat ng nasa himpapawid na may kaugnayan sa swordsmanship na matatagpuan sa shrine. Kabilang ang Sword Aura, Sword Intent, Sword Faith, Sword Civilization, at Sword History. Unti-unting nalarawan ni Dustin ang isang figure na tila nakatayo at winawagayway ang kanyang espada. Nakikita niya ang isang piraso ng kasaysayan at ang figure ay ang parehong tao na inilalarawan sa rebulto. Habang nag-insayo siya, napakabagal at pinag-isipang mabuti ang mga galaw ng lalaki. Sila ay natural at makinis. Naglalaman ng lubhang mahiwagang layunin ng espada. Hindi kumikibo si Dustin habang pinagmamasdan ang bawat swing at dip. Nagiging infatuated na siya sa sayaw ng espada mula sa lalaki. Sa ilang sunod-sunod na araw, isinubsob ni Dustin ang sarili sa espada. Makalipas ang isang linggo, na may malaking kahabaan, tumayo siya, itinaas niya ang kanyang daliri at ginamit ito bilang espada. Nagsimulang iwingayway ito. Ang kanyang daliri ay malayang dumausdas at maayos sa kawalan na parang isda. Saan man ito dumaan, ang espasyo ay madaling nahati sa bahagi. Nakita ko, ang eskrima ay hindi kailangang maging agresibo at matalas sa lahat ng oras. Napangiti si Dustin sa isip. Pagkatapos ng kalahating araw, nagpahinga si Dustin. Sir, salamat sa pamana mo sa pagiging espada. Tumayo si Dustin at yumuko ng malalim sa rebulto. Pagkatapos ng 7 araw ng pag-unawa, nagkaroon na siya ng mas mahusay na pang-unawa sa swordsmanship. Kapag nasiyahan na siya, umalis si Dustin sa Genuine Sword World at tumungo sa susunod na mundo na mayroong Sword Shrine. Sa Sword Cosmos, ang mga mundo kung saan matatagpuan ang 10 shrine ng espada ay lahat ay inookupahan ng hukbo ng Blade Cosmos. Kinuha ni Dustin ang kanyang pangkat ng mga alipin at umalis sa Genuine Sword World. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang bagong lugar. Guro, nasa harapan natin ang Moon Sword Star. Makakahanap ka ng isa pang dambana ng espada doon. Sabi ng isa sa 8 blade cultivator na alipin, na nakaturo sa isang makentab na bituin sa kawalan sa unahan.
Ito ay hindi bababa sa 100 beses na mas malaki kaysa sa Earth. Bumulwak ang enerhiya ng talon mula sa bituin at pagbuo ng dagat ng enerhiya na tumakas sa lahat ng direksyon. Sa kawalan ng bituin, maraming patrolman ang nagbabantay dito. Okay. Tere na sa loob. Nakayukong sabi ni Dustin. Ang bituin ay mas madaling makapasok kaysa sa mundo. Ang mundo ay isang saradong espasyo. Hugis kahon at napapalibutan ng space barrier. Upang makapasok at makalabas sa isang mundo, kailangang dumaan sa isang pinto. Ang pintong ito ay palaging binabantayan ng husto. Walang mga pinto sa mga bituin. Sila ay ganap na bukas. Ang kailangan lang gawin ni Dustin at ng kanyang mga alipin ay iwasan ang mga patrolmen nang sila ay lumapag. Ginamit ni Dustin ang secret reincarnation skill para itago ang sarili at ipinadala sa Moon Sword Star. May mga gusaling hugis talam sa lahat ng dako. Ang aura ng talam ay tumagos sa bawat sulok, na nagpapadala ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Gamit ang kanyang kahulugan na kahulugan. Natagpuan ni Dustin ang isang matayog na hugis espada na gusali sa isang sulok ng bituin. Ang hugis espada na mga gusali ay napapaligiran ng maraming mga gusaling hugis talam. Ngunit ito ang pinakapansin-pansin. Naisip ni Dustin na isa itong dambana ng espada. Kaya nagsimula siyang lumapit dito. Ang dambana ng espada ay pinigilan din ng isang hanay. Gawa sa mapang akit na aura ng talam. Gayunpaman, hindi nito napigilan si Dustin. Ginamit ni Dustin ang secret reincarnation skill. Ang batas ng panahon, at ang batas ng espasyo. Sa isang sandali, pinilit niya ang hanay at pumasok sa dambana ng espada. Sa loob ng Sword Shrine, mayroong isang matangkad na cultivator ng espada na ang katawan ay nagniningning sa aura ng espada. Pasensya na sa abala sa iyo, Ginoo. Alam ni Dustin kung ano ang aasahan sa pagkakataong ito kaya yumuko siya sa nagsasaka ng espada. Umupo nang nakakross ang mga paa, at nagsimulang maunawaan ang pagiging espada. Makalipas ang 7 araw, tumayo si Dustin. Sa kanyang mga mata, ang ningning ng espada ay lumundag, na para bang naging mga miniature na mundo ng mga espada. Sa ibabaw ng kanyang katawan, nakalatag ang aura ng espada ngunit hindi nito nasira ang anumang espasyo sa paligid niya. Sa halip, perpektong isinama ito sa nakapalibot na espasyo, na parang naging bahagi nito. Walang pag-aaksaya ng oras. Lumipat si Dustin sa iba pang mga dambana ng espada upang higit na maunawaan ang pagiging espada. Unti-unti, natuklasan niya ang ilang pagbabago. Dati, agresibo at walang ingat ang swordsman ni Dustin. Ngayon, nagsimula na itong maging natural at makinis. Parang casual pero nakakatakot pa rin. Malayang magagamit niya ito ng walang labis na pagsisikap. Kapag ginamit niya ang kanyang espada noon, siya ay lubos na nakatutok at itutulak ang kanyang enerhiya palabas. Ang ganitong uri ng espada ay nakasisilaw at napakatalino. Ngayon, mas natural na ang kanyang welga. Wala itong iniwang bakas, kasing kalmado ng tubig ang ganitong uri ng espada. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay isang harapan. Sa katunayan, ito ay naging mas nakakatakot at mahirap pakitunguhan. Ipinagpatuloy ni Dustin ang pagperpekto nito hanggang sa siya naabot ang huling dambana ng espada. May isang mukhang ordinaryong matanda sa isang ito. Wala siyang dalang espada, at walang matalim o maliwanag na aura ng espada sa kanyang katawan. Nakatayo lang siya doon, mukhang plain. Anong makapangyarihang magsasaka ng espada? Bulalas ni Dustin nang makita ang matanda. Sa sandaling tumuntong siya sa dambana, naramdaman niya ang mga bahid ng invisible sword aura na nakatutok sa kanyang espiritual na kaluluwa. Ginamit ng matanda ang kanyang isip upang magpadala ng invisible sword aura kung saan man niya gusto. Kahanga-hanga ang swordsmanship na ito. Ito ay katulad ng mind sword skill. Ito ay maaaring isang uri ng mind sword skill. Ngunit hindi ko maintindihan ang katotohanan ng kanyang pagiging espada ngayon. Natural at makinis ang kanyang pagiging espada. Ang lahat ng tungkol sa kanyang pagiging espada ay tila perpekto at maayos. Hindi napigilan ni Dustin ang pagyusisa sa mga master ng swordsmanship na sinasamba sa 10 shrines ng espada.
Ang kanyang swordsmanship ay dapat ang pinakamakapangyarihan. Napaisip si Dustin sa sarili. Pagkatapos ay umupo siya ng naka-cross-legged at nagsimulang umintindi muli. Pagkatapos ng 2 araw, tumayo siya. Walang paraan na ang swordsmanship ng senior na ito ay walang kinalaman sa mind sword skill. Ito ay talagang isang napakataas na antas ng mind sword skill. Ibinase nito ang mind sword skill na natutunan ko. Gulat na bulalas ni Dustin. Sa mga susunod na araw, naka-cross-legged si Dustin at tahimik na nagmumuni-muni. Pagkaraan ng 1 linggo, biglang tumayo si Dustin na may mahaba at malakas na dagandong. Sa sandaling ito, walang sword aura na nagmumula sa katawan ni Dustin. Ang kanyang mga mata ay kalmado na parang tubig. Sa nakalipas na 2 buwan, malaki ang natamo ni Dustin mula sa 10 dambana ng espada. Ibang-iba ang kanyang pagiging espada kumpara sa dati. Ito ay mas mabuti. Bulong ni Dustin sa sarili. Iniunat ang daliri at marahang pinitik iyon. Isang liwanag ng espada. Sumambulat mula sa kanyang daliri. Ito ay mukhang payak na walang nakasisilaw na ningning ng espada o napakalaking alo ng espada. Ang maliit na liwanag ng espada na ito ay dahan-dahang lumipat sa espasyo sa unahan niya. Saan man ito dumaan? Lahat, kabilang ang espasyo, oras, enerhiya, batas, at hangin. Lahat ay pinutol sa kalahati. Pagkatapos, umalis ito sa dambana ng espada. Madaling masira ang array at tumusok sa labas. Whoosh! Ang liwanag ng espada ay kumalat sa lupa at pinutol ang mga bundok sa 2 hati. Ang mga hiwa ay kasing kinis ng salamin. Boom! Naputol ng sword light ang isang malaking ilog. Ang ruta ng tubig ay napilitang baguhin. Saan man dumaan ang liwanag ng espada. Hindi mabilang na mga gusaling hugis talam ang naputol sa bahagi. Boom! Isang mataas na palasyo na anyong talam ang pinasabog ng liwanag ng espada. Ang mga katawan at ang kaluluwa ng mga nagsasaka ng talam ay hiniwa sa kalahati. Sa salita, ang plain sword light na casual na nilaslas ni Dustin ay nagdulot ng kaguluhan sa mundo kung saan matatagpuan ang sword shrine. May pagsalakay ng kalaban. Ito ay isang magsasaka ng espada. Damn it! Natigilan ang mga nagsasaka ng talam habang naghahanda sila para sa isang labanan. Ang lakas ng kanyang sword strike ay natigilan maging si Dustin mismo. Nakamit niya ang higit pa kaysa sa orihinal na naisip niya sa lahat ng kanyang pag-unawa sa 10 dambana ng espada. Sa kanyang sorpresa, nalaman niya na noong ginamit niya ang kanyang mga kasanayan sa espada. Nadama niya ang higit na nagagawa. Umangkop at ang epekto ay mas natural kaysa dati. Ang mga aura ng espada ay sumalubong sa kalikasan. Gumagalaw na parang hangin. Regular ang kanyang mga galaw ngunit ang kapangyarihang nakaimpake sa likod nila ay magpapanalo sa kanya ng maraming laban. Siguro lahat ng bagay sa mundo sa kalaunan ay babalik sa isang estado ng karaniwan pagkatapos na ito ay nakamit ang kanyang kalakasan. Ito ay pareho sa paglilinaw ng espada. Dati, matalas at agresibo ang husay ko sa espada. Kapag ako ay umatake, ang napakalaking sword lights ay pumupuno sa kalangitan at hihigit sa araw. Ang mga sword light ay pakitang tao at kahanga-hanga ngunit sila ay nagkalat. Ngayon, kung wala ang mga nakakasilaw na sword light na iyon, ang aking kakayahan sa espada ay tila ordinaryo. Napakaliit ng sword light na halos hindi ko makita. Ngunit naglalaman pa rin ito ng milyon-milyong stream ng sword light. Ngayon ay may lalagay ko na ang lahat ng agos ng aura ng espada sa isang lugar. Kahanga-hanga iyon. Bulong ni Dustin sa sarili. Judging by my current skill, I think I meet the requirements now. Siguro oras na para bisitahin muli ang Sword Servant sa Divine Sword Mountain. Napaisip si Dustin sa sarili. Habang nasa isip ang ideyang iyon, lumabas si Dustin sa dambana ng espada. Sa Moon Sword Star, lahat ng nahawakan ng kanyang liwanag ng espada ay nawasak. Ang sword strike na inilunsad ni Dustin ay sumira ng maraming gusali at pumatay ng maraming blade cultivator dito. Nagulat at nabibigla sa hindi inaasahang sakuna. Hindi mabilang na mga magsasaka ng talam ang tumutugis sa salarin. Tiyak na nagsasaka ng espada iyon.
May ilang namamahala bang Diyos mula sa Sword Cosmos na pumasok? Hanapin kung saan-saan. Kailangan nating mahanap ang tao sa likod ng buong bagay na ito. Bilasan mo. Iulat mo ito sa ating mga matatanda. Baliw ang lakas ng mga kalaban natin. Tanging ang mga matatanda lamang ang makakatalo sa kanila. Sa Moon Sword Star, lahat ay naghahanda para sa paparating na panganib. Ang makapangyarihang mga magsasaka ng talam ay lumutang sa kalawakan at inilabas ang mga pag-aayos na kahulugan upang suriin ang buong planeta ng paulit-ulit. Ang liwanag ng espada na iyon ay malamang na nagmula sa dambana ng espada. Tumingin sa mga landas, lahat mula rito hanggang doon ay sira. Hindi nagtagal at nakilala ng mga nagsasaka ng talam ang landas ng pagkawasak. Lahat sila ay sumugod para sa dambana ng espada ng buong bilis. Kakalabas lang ni Dustin sa Sword Shrine. Ngayon ay nakasalubong niya ang daan-daang Blade Cultivator na nanlilisik sa kanya. Ang pinakamakapangyarihan sa kanila ay mga semi-governing na mga Diyos. Ang Blade Cosmos ay isa ring pinakamahalaga sa universo. Sa makatuwid, ang mga nagtatanim ng talam dito ay naglalaman ng kaunting lakas ng cosmos sa kanilang mga katawan. Sa katunayan, kung ihahambing sa mga nilalang sa parehong cultivation base sa Sea of Chaos, sila ay mas malakas, hindi na kailangang sabihin. Ang mga semi-governing god sa harap ng Dustin ay madaling talunin ang semi-governing god sa Sea of Chaos. Bagamat sila ay isinasaalang-alang sa parehong antas, ay activate ang array. Sigaw ng isang semi-governing god. Sa kanyang salita, ilang semi-governing gods ang kumuha ng token at sabay-sabay na itinapon ang mga ito. Boom! 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 Ang array sa paligid ng Sword Shrine ay na-activate. Ang makapal na blade aura ay tumalsik na parang tubig baha. Sa kanila, isang malabong figure ang makikitang tumatakbo at umiiwas. Si Dustin iyon. Bagamat medyo malayo siya sa mga nagsasaka ng talam. Labis pa rin siyang nagulat sa lakas ng kanilang hanay. Isang pawis ang tumutulo sa kanyang likod. Alam ni Dustin na ang kanyang aura ay dapat na naitala ng array nang siya ay pumasok dito upang ang array ay maaaring gayahin ang kanyang imahe at ang aura ng kanyang espiritual na kaluluwa. Ito ay isang binata. Marahas na sigaw ng mag-asawang semi-governing na Diyos. Hindi siya maaaring masyadong malayo. Dapat ay nasa paligid pa rin siya. Magsuklay sa bawat sulok para mahanap siya. Kapag nahuli natin siya, dudurugin ko siya. Umungal ang isang semi-governing na Diyos. Papatayin ko siya at lahat ng miyembro ng pamilya niya. Isa pang semi-governing god sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga. Lahat sila ay nakaramdam ng galit dahil ang sword strike na pinakawalan ni Dustin ay nagdulot ng malawak na pinsala sa kanilang tahanan at sa kanilang mga tao. Higit sa lahat, napahiya sila. I will not waste your time. Nandito na ako guys. Tawag ng isang boses. Napalingon silang lahat at nakita ang isang binata na naglalakad palabas ng kawalan. Sumili ang isang nakakalokong ngiti sa labi. Sa kasalukuyang lakas ni Dustin. Hindi siya natakot sa mga malagoverning na Diyos na ito. Dahil gusto nilang saktan siya. Kailangan niyang turuan sila ng leksyon. Siya yun. How dare you mow us like this? Atake. Dapat natin siyang mahuli. Pagkatapos ay maaari ko siyang pahirapan sa lahat ng paraan na alam ko. Kaagad-agad. Ilang semi-governing god ang sumugod patungo kay Dustin at pinalibutan siya. Talaga, ikaw ay walang iba kundi isang tunay na katamtamang grado na banal na Diyos. Napakahina. Saan mo nahanap ang mga bola para pukawin kami? Pumunta sa impyerno. Munting bastard. Sigaw ng isang blade cultivator. Tumalon kay Dustin. Whoosh! Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay. Ang blade cultivator ay naglaslas ng isang makapangyarihang talam na kasanayan. Na naglalaman ng panuntunan ng pinakamataas na kaliwanagan. Sa sandaling ginamit ang kasanayan. Umihip ang malalakas na hangin at ang nakakatakot na mga kulog at kidlat ay gamulong sa kalangitan. Haha! Mamamatay na ang batang ito. Isa lang siyang tunay na katamtamang gradong banal na Diyos. Walang paraan para makatakas siya. Nang maramdaman nila ang cultivation base ni Dustin. Nagtawanan silang lahat. Isang simpleng laban ang inaasahan nila. Dahil masyadong mahina ang kalaban.
Ngunit gayon pa man, may isang bahagi sa kanila ang nagtaka kung bakit nagawa ng isang tunay na katamtamang antas na banal na Diyos na pumutol ng napakatakot na liwanag ng espada. Bilang mga semi-governing God. Gayunpaman, nakaramdam sila ng kumpiyansa at ayaw nilang mag-aksaya ng oras sa isang tunay na katamtamang antas na banal na Diyos na mamamatay sa ilang segundo. Boom! 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 Marahas na blade light na may halong kulog at kidlat na papunta sa Dustin ng buong bilis. Ang napakalaking blade lights ay nahati ang espasyo at nakadirekta sa ulo ni Dustin na may nakasisilaw na ningning. Swoosh! 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 Still retaining a composed face, Dustin pointed his fingers at the void. Sa ilalim ng kanyang direksyon, lumitaw ang isang malabo na liwanag ng espada at lumipad sa hangin. Napakaliit nito at ordinaryo ang hitsura nito. Ang liwanag ng espada nahahampasin ng isang baguhang magsasaka ng espada. Haha, yan lang ang kaya mo. Brat, nakakainis. Iyon ang pinakamaraming sword skill na nakita ko. Sayang, hindi ko akalain na galing sa binatang ito ang marahas na sword light na iyon. May nagtatago pa ba sa paligid ng Master of Swordsmanship? Mag-ingat, guys! Patayin natin ang mayabang na brat na ito saka natin hahanapin ang totoong kalaban. Ang liwanag ng espada na ipinakita ni Dustin ay nagpatawa at nangungutya sa mga semi-governing na Diyos. I don't think you deserve to be executed by me. Dudumihan ng dugo mo ang kamay ko. Ang semi-governing God na umatake kay Dustin na sabi ng nakangisi. Umiling-iling. Tapos, may nangyaring hindi inaasahan. Ang malabo na sword light na inilunsad ni Dustin ay bumangga sa marahas na blade light mula sa semi-governing God. Boom! Isang nakakabinging tunog ang narinig. Ang blade light ay sumabog at naging wala. Ang sword light na pinakawalan ni Dustin ay patuloy na tumulak. Dumiretso sa mga nagsasaka ng talam. Hindi pwede. Imposible. Nakakaawa ang sword light na iyon. Bakit napakalakas nito? Hindi makapaniwala ang semi-governing God sa kanyang nakikita. Gaano man ito kalapit sa kanyang mga mata? Paano ito nangyari? Nagulat din ang ibang semi-governing gods. Hindi sila makapaniwala na ang husay ng espada ng isang binata ay magiging ganito kay-tekot. Dahil nasiyahan sa lakas ng kanyang pag-atake. Tumanggo si Dustin at ngumiti. Sa sandaling ito, marami siyang natamo sa pagsasanay ng espada sa 10 dambana ng espada. Kasabay nito, nagpapasalamat si Dustin para sa nasa katanghaliang gulang na lalaki sa Ice Sword World. Nakarapat-dapat ng maraming papuri para sa napakalaking pag-unlad ni Dustin. Pagkatapos ng lahat, ang lalaki ay ang ikalimang disipulo ng Master Sword. Kaya ang kanyang husay sa espada ay kahit na sa pinakamatalino na swordsmanship sa Sword Cosmos. Personal niyang ipinasa ang kanyang espada kay Dustin. Kaya kahit hindi ipinanganak o lumaki si Dustin sa Sword Cosmos, nalaman na niya ang pinakamatalino na kasanayan sa espada sa Sword Cosmos. Siya ay mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga magsasaka ng espada na lumaki doon. Ngayong naglakbay na si Dustin sa Sword Cosmos at naranasan ito, mas malayo na siya kaysa sana kung hindi siya bumisita. Well, wala na akong masyadong oras. Mas mabuting pumunta ako sa Divine Sword Mountain para tapusin ang gawain ko sa Sword Cosmos. Pagkatapos ay babalik ako sa Sea of Chaos. Hindi na kailangan pang makipaglaban sa mga nagsasaka ng talim na ito. Hayaan mo akong magmadali. Napaisip si Dustin sa sarili. Whoosh! Ipinikit ni Dustin ang kanyang mga mata. Ginamit ni Dustin ang Mind Sword skill. At ang invisible na espada ay bumaril pasulong. Tumusok sa katawan ng semi-governing na Diyos. Ang semi-governing God ay sumigaw. Hawak ang kanyang dumudugong bituka. Boom! Out of nowhere, sumulpot si Dustin sa tabi niya at sinuntok siya. Ang kamao na ito ay naglalaman ng magulong enerhiya mula sa higit sa 100 mundo ng tao na matatagpuan sa katawan ni Dustin. Ang suntok na ito ay nagpapadala ng semi-governing na Diyos sa hangin. May dugong butas sa dibdib. Ikaw, banta ng mala-governing na Diyos. Sinusubukang lagpasan ang kanyang sandali ng pagkabigla. Hindi niya inaasahan na ang binata ay nag-impake ng sobrang lakas sa kanyang maliit na katawan.
Ang ganitong uri ng pinsala ay wala sa isang semi-governing na Diyos. Pero masakit din na hindi niya kayang talunin ang binatang ito. Ang mga nilalang ng kataas-taasang sansinukob ay may mas malakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban at mas mahusay na pisikal na kondisyon kumpara sa Sea of Chaos. Ito ay dahil mayroon silang malaking puwersa ng cosmos sa kanilang katawan. Kung ang suntok ko ay tumama sa isang ordinaryong semi-governing god sa Sea of Chaos, sila ay dudurog, hindi lang dumudugo. Nagulat din si Dustin sa tigas ng katawan ng semi-governing god. Mukhang minamaliit ka namin. Ang natitira sa mga semi-governing gods ay maingat na pinanood si Dustin. Go! Patayin natin siya. Pinalibutan ng 5 semi-governing gods si Dustin at naghintay ng tamang sandali para salakayin siya. Brat, kahit anong mangyari ngayon, mamamatay ka. Galit silang sumirit. Ang semi-governing god na nasugatan ni Dustin ay nag-ayos ng kanyang katawan at sumama sa kanila. Nanlilisik ang tingin kay Dustin na may sama ng loob. Haha, nagbibiro ka siguro. Sa palagay mo ba ay sapat kang kwalipikado para sabihin iyon? Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Dustin. Whoosh! Napapikit muli. Itinuro ni Dustin ang kanyang espada sa isipan sa kanilang direksyon. Ang bilis ng kidlat ng espada ay nagbigay daan sa madaling pag-atake ng maraming target nang hindi napapansin. Kaagad, nagbago ang kanilang mga mukha at nagsimulang tumulo ang dugo mula sa mga sulok ng kanilang mga bibig. Boom! Ginamit ni Dustin ang secret reincarnation skill para tumakbo lampas sa mga semi-governing gods at nag-swing ng suntok sa bawat isa sa kanila halos sabay-sabay gamit ang kanyang napakahusay na bodily movement skill. Sa kanyang suntok, idinagdag niya ang overlapping law skill na pinagsama ang iba't ibang orihinal na magulong batas. Ilang mga hindi gaanong ilaw ng espada ang naglakbay din sa direksyon ng mga semi-governing gods. Ang ipinakita niya ay ang lahat ng kanyang mga trompeta. At ipinakita niya sa kanila ang napakalaking kapangyarihan. Sa ilalim ng pinagsamang pag-atake ng Mind Sword skill. Ang kamao ni Dustin. At ang liwanag ng espada. Ang mga semi-governing na Diyos ay nataranta. Parg! Wala ni isang nakaligtas sa mabilis na pag-atake ni Dustin. Sa pagsamantala sa pagkakataong ito, na-activate ni Dustin ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan at nawala. Parg! Damn it! Paanong ang isang binata, isang tunay na katamtamang antas na banal na Diyos, ay magkakaroon ng gayong nakakatakot na kapangyarihan? Hindi ako naniniwala. Isa ba itong ilusyon? Brat, ang lakas ng loob mo. Sinaktan mo ako. Damn it, wala na siya. Ang mga semi-governing god na iyon ay umungal sa matinding galit at tumingin sa kanilang paligid. Gayunpaman, ang tanging magagawa nila ay panoorin si Dustin na lumipad. Wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na sundan siya. Laking gulat nila sa kapangyarihan ni Dustin. Who the hell is this guy? Hindi ko pa siya narinig sa Sword Cosmos. Masyado siyang nakakatakot. Mayroon siyang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan sa murang edad. Kung patuloy siyang bubuo ng ganito, magiging malaking banta siya sa ating Blade Cosmos sa hinaharap. Magpadala ng mga tao upang imbestigahan kaagad ang binatang ito. I-report ko ito sa mga reclusive elders. Hindi natin hahayaang mabuhay ang batang ito. Sabi ng isang semi-governing god na nakatingin sa lugar kung saan nawala si Dustin. Okay, let's do it. Ang iba pang semi-governing gods ay tumango lahat bilang pagsang-ayon. Gamit ang kanyang husay sa paggalaw ng katawan. Napaalis si Dustin sa bituing ito nang wala sa oras. Ngayon, hayaan mo akong bumalik sa Divine Sword Mountain upang subukang muli. Naglakad si Dustin patungo sa Divine Sword World. Sa loob ng ilang segundo, ito ay nasa paningin. Pinatawag ni Dustin ang mga alipin ng Eskrimador mula sa kanyang mundo ng mga tao. Guro, magalang na yumuko ang mga alipin kay Dustin. Mabilis, gusto kong makapasok sa Divine Sword World. Utos ni Dustin. Oo, Master. Lumingon ang mga alipin at pinangunahan ang daan. Tinitiyak na manatili sa ligtas na bahagi. Gumamit si Dustin ng ilang orihinal na magulong batas para itago ang kanyang katawan at ihalo sa kanyang mga alipin. Pumasok sila sa Divine Sword World nang walang anumang kahirapan.
Pagkatapos ng matagumpay na pagpasok sa mundo, dumiretso si Dustin sa Divine Sword Mountain. Ang matayog na bundok ay nakatayo sa kawalan, na nag-uutos ng malalim na paggalang mula sa mga tao nito. Mahigit sa 100 mas maliliit na banal na bundok ang nagkumpol-kumpol, na naglalabas ng mga katulad na aura. Mula noong huling pagkakataon na naroon sila, ang bilang ng mga gwardya ay dumami ng 10 ulit. Bilang karagdagan, daan-daang mga hanay ang nakabalot sa mga bundok. Nagkaroon sila ng iba't ibang function. Halimbawa, paghihiwalay, pagtatanggol, pagtatago, pag-atake, at iba pa. Ang bawat array ay pinag-isipang mabuti. Tila lubos na pinalakas ng 4 na pangunahing puwersa ang kanilang depensa sa Divine Sword Mountain. Bagamat mahigpit ang kanilang pagharang, hindi ito naging hamon para kay Dustin. Tanging isang namumulong Diyos lamang ang makakadama kay Dustin. Ina-activate ang Secret Reincarnation Skill at ang Reincarnation Token. Madali siyang nakalusot sa Divine Sword Mountain. Dumaan si Dustin sa sunod-sunod na hanay. Iniiwasan ang pangunawa ng maraming lihim na pandama. Ilang sandali pa, dumating siya sa paanan ng Divine Sword Mountain. Naglakad si Dustin sa kahabaan ng kalsada sa bundok at itinaas ang kanyang paa upang umakyat ng ingay. Ginulo siya. Boom! 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 Ilang mga puwersang pang-espiritual na pangunawa ang nakahuli sa kanya at natagpuan siya sa kanilang mga tanawin. Sila ay namamahala sa mga Diyos. Bulalas ni Dustin. Napaatras ng ilang hakbang. Ginalaw ni Dustin ang kanyang katawan. Na-exercise ang Secret Reincarnation Skill sa sukdulan. Ang batas ng oras at batas ng espasyo ay ginamit din ng buo upang takpan ang ibabaw ng kanyang katawan. 1/3. Whoosh! Mabilis na tumakbo si Dustin kaya naging blur siya. Sa isang iglap, nawala na siya. Hindi. Kakaibang galaw ng katawan. Sigaw ng isang boses. Pagkatapos ay lumabas sa kawalan ng isang payat at nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi maipaliwanag ang pagmamalaki niya. Sa kaibuturan ng kanyang mga mata, mayroong isang mundo ng mga espada na naglalaman ng walang katapusang sibilisasyon ng espada. Wala siyang dalang espada, ngunit naramdaman ng mga tao na natakpan siya. Ang kanyang balat, pores, at dugo ay naglalaman ng aura ng espada. Para siyang isang implicit na espada. Ito ay Hodge. Napasinghap ang lahat ng nilalang sa paligid ng Divine Sword Mountain nang makita nilang dumating ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Isa siya sa mga nagtanong master sa Sky Sword Sect Hodge. At isa rin siyang Diyos na namamahala. Isa lang siyang lalaki. At parang hindi siya galing sa Sword Cosmos natin. Isa ba siyang especially iyan na ipinadala ng Blade Cosmos? Tanong ng isa pang boses. Pagkatapos ay dahan-dahang lumitaw ang isang matandang nakapula. Namumula rin ang buhok ng matanda. Parang kumpol ng apoy na dumidilaan sa langit. Ang mga bahid ng espadang aura ay dahan-dahang bumabalot sa kanyang katawan. Na pinipilit na huminto sa pag-agos ng espasyo at oras sa kanyang paligid. Si Nash, isang malakas na reclusive elder ng Zeman clan. Lalong nabigla ang mga nakapaligid na nilalang nang lumitaw siya. Ang Divine Sword Mountain ang ating base. Hindi natin hahayaang may mangyari dito. Sabi ng isang lalaking kasing ikli ng paslit sa boses bata. Gayunpaman, ang liwanag ng espada na lumabas sa kanyang katawan ay napakatalim. Ang lugar kung saan siya nakatayo ay ganap na nawasak ng aura ng espada. Na bumubuo ng isang ganap na maliit na vacuum sa paligid niya. Ito si Rollins mula sa Long Sword Sect. Nagdulot siya ng kakaibang reaksyon sa karamihan. Ang lahat ng mga nilalang ay bumangon at napaatras ng isang hakbang. Si Rollins ay sikat sa kanyang bangis. Napuno ng dugo ang mga kamay niya. Hindi ako makapaniwala na may napakagandang binata. I wonder kung kabilang siya sa Blade Cosmos. Gayunpaman, ngayong nandito na siya, hindi na siya makakalabas. Dagdag ng isa pang boses. Lumabas sa kawalan ng isang scholar na nakasuot ng mahabang damit at may pinong hitsura. Ito si Elder Connor mula sa Flying Immortal Sword Sect. Muling narinig ang mga hiyawan. What on earth is happening? I've never seen this for governing gods all in one place.
Ang mga taong responsable sa pagbabantay sa paligid ng Divine Sword Mountain ay nagulat lahat nang makita nila ang hitsura ng apat na namamahala na Diyos. Alam mo ba, sa tingin ko ang batang iyon ay nasa Divine Sword Mountain. Hanapin natin siya at tadteren ng karne. Sigaw ni Rollins. Naglalakad patungo sa Divine Sword Mountain. Sumunod sa kanya ang tatlo pang namumunong Diyos. Kasabay nito, sa gilid ng burol ng Divine Sword Mountain. Sa isang paikot-ikot na kalsada sa bundok. Nakasalubong na naman ni Dustin ang utusan ng espada. Sir, yumukol si Dustin bilang paggalang. Nandito ka na naman. Sagot ng matandang nakaputi na tumango. Yes, sir. Pinagkatiwalaan ako ng isang senior na umakyat sa Divine Sword Mountain. Gamit ang isang kaway ng kamay ni Dustin. Inilabas niya ang imahe ng ikalimang disipulo ng Master Sword. Pagbati, Ginoo, yumukod ang katulong ng espada sa katanghaliang lalaki na nakatayo sa tabi ni Dustin. Ang ikalimang disipulo ni Master Sword ay dating namumuno sa Sword Cosmos kaya madalas siyang lumalabas-pasok sa Divine Sword Mountain. Nakilala nila ang isa't isa. Lumilitaw din na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na inaasahan ni Dustin ay may tunay na espiritual na marka ng kaluluwa. Na nangangahulugang mapagkakatiwalaan siya ng matanda. Sir, ang binatang ito ay pinagkatiwalaan ko. Pakiusap, daanan mo siya, sabi ng nasa katanghaliang gulang sa matandang nakaputi. Kinuyam ang mga kamay. Kung gusto mong umakyat ng bundok, kailangan mong makapasa sa pagsusulit ko. Ang mahihina ay hindi kwalipikadong umakyat sa Divine Sword Mountain. Hindi ko masisira ang sarili kong mga patakaran. Umiling ang matandang nakaputi na may malanegosyong ekspresyon. Well, sir, tinatanggap ko ang iyong pagsubok. Sabi ni Dustin. Humakbang pasulong. Tumango ang matandang nakaputi at winigayway ang kamay. Swish, swish, swish. Ang Divine Sword Mountain ay gumuhit ng sword aura sa sarili nito. Ang walang katapusang sword aura ay naging matalim na espada at nilaslas si Dustin. Nalaman kaagad ni Dustin na hindi lamang ang kanyang katawan, kundi pati na rin ang kanyang espiritual na kaluluwa ay mahigpit na ikinulong ng matalim na espada. Isang lamig ang bumalot sa kanyang ulo hanggang paa. Tila kahit saan siya tumakas at marahil kahit na umalis na siya sa Sword Cosmos ay masusundan pa rin siya ng matalim na espada. Pinagdikit ni Dustin ang kanyang mga daliri. Iginuhit ang aura ng espada. At naglaslas pasulong. Hiss! Ang aura ng espada na kasing laki ng palad ay namuo. Naglaslas pasulong. At hinarap ang matalim na espada. Ang sword aura ay hindi lamang naglalaman ng swordsmanship ni Dustin, kundi pati na rin ang kanyang espiritu at ang kanyang mind sword skill. Bukod dito, nagdagdag si Dustin ng 5 uri ng orihinal na magulong batas sa aura ng espada. Siya ay nagsanay at lumaki para lamang sa sandaling ito. Hindi niya mapabayaan ang sarili. Well, hindi masama. Ang iyong espiritu ng espada ay gumawa ng malaking pag-unlad. Nakatitig sa espadang aura na inilabas ni Dustin. Tumango ang matandang nakaputi bilang pagsang-ayon. Boom! Nagbanggaan ang dalawang aura ng espada, na nagdulot ng tunog na nagpamanhid sa kanilang mga tenga. Sa isang sandali, ang walang katapusang matalas na aura ng ay patuloy na sumasabog. Sa Divine Sword Mountain, ang liwanag ng espada ay tumaas sa kalangitan at dumagundong ang kulog. Swoosh! 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 Ang mga bahid ng matalim na liwanag ng espada ay naghiwa-hiwa sa damit ni Dustin hanggang sa nagkapira-piraso. Hindi mabilang na malalalim na hiwa ang naiwan sa kanyang katawan at bumuhos ang dugo. Nakatayo pa rin ang matandang nakaputi na may kalmadong ekspresyon sa mukha. Kahit ang kanyang robe ay hindi kumibo. Talagang hinahangaan ko ang iyong talino sa espada. Ginoo, sabi ni Dustin na napabuntong hininga. Ipinanganak ako para sa swordsmanship. Hindi mo kailangang mabaygo. Nakakabilib na nakagawa ka ng mga tagumpay sa swordsmanship sa murang edad. Isang ngiti ang ibinigay sa kanya ng matandang nakaputi. Sir, pwede ba? Natigilan si Dustin. Pakiramdam na walang sapat na salita. Nakapasa ka sa aking pagsusulit. At oo, maaari kang magpatuloy. Pagpapalam sa kanya ng matandang nakaputi.
Yung test mo. May test pa ba? Tanong ni Dustin. Habang nakatingin sa gilid ng bundok. Wala na siyang makitang iba. May 5 sword servant sa Divine Sword Mountain. Kasama ako. Bawat isa kaming nagbabantay sa isang test field. Ibig sabihin kailangan mong pumasa sa 5 pagsusulit sa kabuuan. Una pa lang ang test ko. Nakangiting sabi ng matandang nakaputi. Naiintindihan ko. Isang pagsubok lang ang pinaghandaan ni Dustin. Bahagyang gamaan ang pakiramdam niya sa pag-iisip ng marami. Great! Umalis ka na. May tiwala ako sa'yo. Sabi ng middle-aged na lalaki sa tabi ni Dustin. Siya ang ika-5 disipulo ng Master Sword. Kaya alam niya ang lahat tungkol sa Divine Sword Mountain. Sige. I'll try my best. Sagot ni Dustin sabay tango. Walang pagkaantala. Umakbay si Dustin sa bundok na katabi ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. By the way, paano ko kayo haharapin? Sir, tanong ni Dustin sa medyo may edad na. Sir, na ang tawag sa kanya ni Dustin mula nang magkakilala sila. Hindi niya alam ang pangalan niya. Noong nasa Sword Cosmos ako, tinawag nila akong Swordson Curry. Sagot ng medyo may edad na. Sword Anak Curry. Parang kakaiba ang pangalan sa dila ni Dustin. Nagtataka siyang tumingin kay Swordson Curry. Ang dahilan kung bakit ganyan ang pangalan ko ay dahil kaming 5 ay mga disipulo ni Master Sword. Natural lang na tawagin kaming Sword Sons. Ang unang alagad ng aking amo ay pinangalan ng Swordson Dyer. Ang pangalawang alagad na si Swordson Lowell. Ang ikatlong alagad na si Swordson Goodwin. At ang ika-4 na alagad na si Swordson Harding. Ako ang kanyang ika-5 at pinakabatang disipulo. Paliwanag ng medyo may edad na lalaki. Habang nagsasalita siya, kumislap ang kanyang mga mata sa mga alaala ng panahong magkasama silang 5. Naiintindihan ko po sir. Pinangalanan kayong lahat ng Swordson para sa isang dahilan. Ulit ni Dustin na tumango. Noon, kaming 5 Sword Sons ay nagkaroon ng napakaraming kaluwalhatian sa Sword Cosmos. Tinulungan namin ang aming master na pamahalaan ang Sword Cosmos at nagkamit ng katanyagan. Ipinakilala ang aming mga pangalan sa bawat universo. Sabi ng nasa katanghaliang gulang na napabuntong hininga. Si Dustin at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay patuloy na umaakyat sa Divine Sword Mountain habang nag-uusap sila. Naglalakad pabalik-balik sa isang zigzag trail. Sa likod nila, 4 na figure ang kasalukuyang tumatakbo sa ibaba ng bundok. Bahagyang gumalaw ang hangin habang ginagamit nila ang kanilang kakayahan sa paggalaw ng katawan para mapabilis. Ito ay sina Elder Hodge ng Sky Sword Sect, Nash ng Xaiman Clan, Rollins ng Long Sword Sect, at Elder Cunning ng Flying Immortal Sword Sect. Lahat sila ay mga Diyos na namamahala. Dahil sa matatalim at mapang-ipang aura. Saan man sila dumaan. Ang kakilakilabot na mga aura ng espada ay umaalingaw-ngaw at ang napakalaking liwanag ng espada ay pumailan lang sa kalangitan. Na nagbubulag sa mga mata ng mga tao. Masaya akong makita ka, Ginoo. Bumangga silang 4 sa matandang nakaputi na kakasubok lang kay Dustin. Sir, may binata ba sa isang lugar sa Divine Sword Mountain? Tanong ni Rollins. Parang bata ang boses niya. Pero sobrang harsh at hindi komportable ang lahat ng tao sa paligid. Kaya niyang panatilihing bata ang kanyang katawan na parang bata dahil sa isang mahiwagang kasanayan na kanyang nilinang. Oo, nakita ko siya. Tumango ang matandang nakaputi sa 4 na namamahala na Diyos. Napakakalma niya. Ang matandang lalaki ay ang espiritu ng espada ng Divine Sword Mountain. Kaya nasiyahan siya sa mataas na katayuan sa Divine Sword Mountain. Kahit nasa harap ng mga namamahala na Diyos sa Sword Cosmos. Siya ay tinatrato ng may pantay na paggalang. Ang 5 Sword Spirit sa Divine Sword Mountain ay matagal nang umiiral. Sa katunayan, ang Divine Sword Mountain ay nilikha noong ang Sword Cosmos ay ginawa sa isang pinakamataas na universo. At ang 5 espiritu ng espada ay umiral din noon. Sa makatuwid, ang 5 espiritu ng espada ay kasing edad ng Sword Cosmos. Dahil dito, habang nakatagpo ang 5 Sword Spirit sa Divine Sword Mountain, lahat ng namamahala na Diyos ay kailangang tawagan sila bilang isang Sir. Nasaan siya Sir? Sa tingin namin siya ay mula sa Blade Cosmos.
Tiyak na nakalusot siya sa Divine Sword Mountain para magdulot ng gulo. Kailangan natin siyang hanapin at pahirapan para makuha ang impormasyong gusto natin mula sa kanya. Sabi ni Roland sa matalas na boses. Sir, pwede mo bang sabihin sa akin kung nasaan siya? Napakahinala niya. Kailangan natin siyang hanapin bago pa siya gumawa ng kakilakilabot. Nagmamakaawa si Elder Hodge. I think you are wrong. Walang fishy sa binata. Hindi siya taga Blade Cosmos. Sa katunayan, sa ngayon ay sumasali siya sa mga pagsubok sa Divine Sword Mountain. Kung maipapasa niya ang lahat ng pagsubok, magkakaroon siya ng mga kwalipikasyon para umakyat sa tuktok ng Divine Sword Mountain. Sagot ng matandang nakaputi na umiling. May kakayahan siyang maramdaman ang aura ng espiritual na kaluluwa ni Master Sword at ng kanyang 5 disipulo sa Dustin. Walang posibilidad na siya ay isang especially iya mula sa Blade Cosmos. Bilang Sword Spirit ng Divine Sword Mountain. Malinaw niyang nakikita ang lahat sa lahat ng oras. Walang sino man ang nanloko sa kanya at kung mayroon man. Hindi niya gagawin ang hustisya sa kanyang trabaho. Sir, anong ibig mong sabihin? Pinayagan mo ba ang isang estranghero na pumasok sa Divine Sword Mountain? Ang Divine Sword Mountain ay ang pundasyon ng lahat ng aming binuo sa Sword Cosmos. Hindi namin kayang ipagsapalaran ito. Sir, mayroon kang responsibilidad na bantayan ang Divine Sword Mountain. Napakahalaga nito. Paano mo nagagawa iyan? Hindi mo dapat pinayagan ang sino mang kainahinalang tao na pumasok sa Divine Sword Mountain. Saway ni Rollins. Nagdilim ang mukha niya sa bawat salita ng matanda. Tama si Rollins. Wala kaming alam tungkol sa pinanggalingan ng lalaking ito. Ginoo. Malamang na isa siyang especially iya mula sa Blade Cosmos. Hindi natin siya papayagang makapasok sa Divine Sword Mountain. Nag-aalalang sabi ni Nash. Huwag kang mag-alala. I can assure you na ang binata ay hindi isang especially iya ng Blade Cosmos. Sa katunayan, ang kanyang mga kasanayan sa espada ay nagmula sa Sword Cosmos at ang mga pinaka-authentic at pinakadalisay dito. Hanggat pumasa siya sa mga pagsusulit, magkakaroon siya ng mga kwalipikasyon upang tumayo sa tuktok ng Divine Sword Mountain. Patagang sabi ng matandang nakaputi. Natutunan ni Dustin ang kanyang kakayahan sa espada mula sa Swordson Curry. Ang ika-5 disipulo ng Master Sword. Nangangahulugan ito na ang kanyang mga kasanayan sa espada ay minana ng kaalaman mula kay Master Sword. Ang mga kasanayan ni Master Sword sa swordsmanship. Siyempre, ang pinakatunay at pinakadalisay sa Sword Cosmos. Ang kanyang sword skills ang pinaka-authentic at purest sa ating Sword Cosmos. Nang marinig ang mga salita ng matanda, tinitigan siya ng 4 na namamahala na Diyos na may gulat na nakasulat sa kanilang mga mukha. Maaaring ito ay, pareho silang nag-iisip ng posibilidad. Hindi natin hahayaang umakyat ang batang iyon sa Divine Sword Mountain. Sir, pakisabi sa amin kung saan siya nagpunta. Biglang sumigaw si Rollins. Huwag mo akong sigawan. You are not qualified to mess in my business. Tsaka nagtitest ang binatang yun ngayon. Sana walang mang-istorbo sa kanya. Aalis na kayong lahat. Nawalan na ng pasensya ang matandang nakaputi. Ikinumpas niya ang kanyang manggas. Tumalikod. At nawala sa isang iglap. Ang mga espiritu ng espada ay hindi nagsisinungaling. Talaga bang may koneksyon ang binata kay Master Sword? Tanong ni Elder Conan ng Flying Immortal Sword Sect sa kanyang mga kasama. Hindi ko alam. Pero kailangan natin siyang hanapin. Sabi ni Nash sa may sukat na tono. Oo. At huwag kalimutan. Si Master Sword at ang kanyang 4 na disipulo ay nawala ng walang dahilan maraming taon na ang nakalipas. Tanging ang kanyang bunsong alagad, si Swordson Curry, ang natitira upang pamahalaan ang mga gawain ng Sword Cosmos. Sa ilalim ng magkasanib na pag-atake ng ilang malalaking puwersa, napatay si Swordson Curry. Maging ang kanyang espiritual na kaluluwa ay inalis namin. Gayunpaman, ang kinaroroonan ni Master Sword at ang iba pa niyang 4 na disipulo ay palaging hindi alam sa amin. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung buhay pa ba sila o patay na. Ngayon,
Lumilitaw ang binata na ito nang hindi sinasadya at natutunan niya ang pinakatunay at pinakadalisay na kasanayan sa espada sa Sword Cosmos. Dapat may koneksyon siya kay Master Sword. Sabi ni Roland sa nanginginig niyang boses. Totoo yan. Dapat may kinalaman siya kay Master Sword. Ang tatlo pang namamahala na Diyos ay tumango bilang pagsang-ayon. Dumilim ang kanilang mga mukha. Ang mga ekspresyon sa mukha ng apat na namamahala na mga Diyos ay napakaseryoso habang pinag-uusapan nila ang tungkol kay Master Sword. Noong sinaunang panahon, si Master Sword ang pinakamataas na pinuno ng Sword Cosmos at naghari ito sa mahabang panahon. Siya ay nakahihigit sa lahat ng nilalang sa Sword Cosmos, at ang tanging pangalan na mahalaga sa kanyang panahon. Hindi pagmamalabas na sabihin na siya ang pinakamakapangyarihang mandirigma sa buong cosmos na ito. At may pinakamatibay na cultivation base. Walang maituturing na katapat niya. Nanag pa rin ang opinyong ito sa Sword Cosmos. Sa katunayan, ang kanyang pamumuno ay nag-iwan ng impresyon na mas malalim kaysa sa kanyang pamana. Malawak na kinikilala na kung hindi dahil sa biglaang pagkawala ni Master Sword. Ang Sword Cosmos ay nasa ilalim pa rin ng kanyang pamumuno kahit hanggang ngayon. Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang pagkawala, ang dinamika ay nagbago. At ngayon, ang Sword Cosmos ay kinokontrol ng apat na pangunahing puwersa. Pinangalanan silang Sky Sword Sect, ang Zeman Clan, ang Flying Immortal Sword Sect, at ang Long Sword Sect. Ang kanilang sariling nakaraan ay hindi rin masyadong marangal. Minsan na silang nakipagsabuatan sa isa't isa para harapin ang ikalimang disipulo ni Master Sword. Ito ay matapos nilang malaman na nawawala si Master Sword at apat sa kanyang mga disipulo. Nang maglaon, nakipagsabuatan pa sila sa mga nilalang mula sa iba pang pinakamataas na universo at pinayagan silang makapasok sa Sword Cosmos. Sa paglipas ng panahon, lumaki ang puot at ngayon, ang apat na puwersa ay sinumpa ang mga kaaway ni Master Sword. Ilang taon na silang nag-iimbestiga sa kinaroroonan ni Master Sword at ng kanyang apat na disipulo. Nababahala na sila kung siya at ang kanyang apat na alagad ay nabubuhay pa at babalik balang araw. Sila ay mapapahamak. Ang higit na ikinatakot nila ay ang katotohanan na kahit isa lang sa kanyang mga alagad ang bumalik. Ang paghawak sa kanya ay magiging napakahirap para sa kanila. Dahil ang bagay na ito ay nauugnay sa Master Sword. Hindi ito gaanong mahalaga. Iminumungkahi ko na magsanib puwersa tayo para harapin ang taong ito. Ano man ang mangyari, hindi natin siya papayagang umalis ng buhay sa Sword Cosmos. Pinakamabuting hulihin natin siya sa lalong madaling panahon at pahirapan siya para sa impormasyong kailangan natin. Nagsalita si Roland sa mabagal at madilim na boses. May parang bata na tono sa kanyang pananalita na nakakatakot para sa sino mang makarinig nito. Siguro nagsosobra na tayo. Ibig kong sabihin, matagal nang nawala si Master Sword at ang kanyang apat na disipulo at kahit na ang chismis ay hindi na narinig tungkol sa kanila mula noon. Malamang napatay na silang lahat. Nakasimangot na sabi ni Nash. Hindi natin hahayaang makatakas ang taong lumabag sa ating mga patakaran. Kahit na wala siyang kinalaman kay Master Sword. Naglakas loob pa rin siyang pumasok sa Divine Sword Mountain. Iyon lamang ay sapat na upang bigyan siya ng karit ng kamatayan. Ipinahayag ni Elder Conan mula sa Flying Immortal Sword Sect. Pangalawa, dapat nating ipaalam sa lahat ng puwersa ang alam natin at hilingin sa kanila na hulihin ang taong ito sa anumang paraan. Kung mabaygo ang pagsisikap na hulihin siyang buhay, dapat nila siyang patayin. Hinampis ni Rollins ang mesa. Ang tatlo pang namumunong Diyos ay tumango bilang pagsang-ayon. Sa narating na desisyon, ginamit ng grupo ang kanilang omnipotent skills para magpadala ng mensahe sa mga senior leaders ng kani-kanilang puwersa. Ano ba naman? Makinig ka. Isang binata ang nakalusot sa Divine Sword Mountain. Baka may kinalaman siya kay Master Sword. Isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw sa loob ng isang maringal na banal na bundok sa kaibuturan ng kawalan. Ito ang punong tanggapan ng Sky Sword Sect. Ang anumang bagay na may kaugnayan sa Master Sword ay pangunahing prioridad. Sabihin sa aming mga tauhan na hulihin siya sa lahat ng paraan. Ito ay isang utos. Utos ng boses.
Ibalik mo ang brat na iyan sa lahat ng paraan. Ang mga katulad na mensahe ay tumunog din sa punong tanggapan ng Zeman clan. Ang Flying Immortal Sword Sect. At ang Long Sword Sect. Ilang sandali matapos maipasa ang mga utos na ito. Daan-daang mga cultivator ng espada. Na naglalabas ng matatalas na aura ng espada. Ang sunod-sunod na sumugod patungo sa Divine Sword Mountain. Hahabulin nila si Dustin kahit anong mangyari. Karamihan sa kanila ay ipinadala upang bantayan ang kawalan sa paligid ng Divine Sword Mountain. Doon na sila nakapwesto dahil bawal ang pag-akyat sa bundok para sa mga karaniwang tao. Ilang nangungunang masters lamang mula sa apat na pangunahing puwersa ang kwalipikadong gawin ito. Sa sandaling iyon, sa Divine Sword Mountain, si Dustin at Swordson Curry, na siyang ikalimang disipulo ng Master Sword, ay patuloy na umakyat sa zigzag path. Dahil ang tunay na katawan ni Swordson Curry ay hindi bumalik sa Sword Cosmos. Ang kasama ni Dustin ay isang spiritual soul mark lamang. Kahit na wala ang kanyang tunay na katawan. Ang lalaki ay may malinaw na pagkaunawa sa mga lihim ng Divine Sword Mountain. Ito ay nagbigay daan sa kanya na maging malaking tulong kay Dustin. Sir, parang tinarget ng apat na napakalakas na master ang aura ko. Biglang huminto si Dustin. Tama iyan. Mayroong apat na namamahala na Diyos sa iyong buntot habang nagsasalita tayo. Pero huwag kang mag-alala. Nalampasan mo na ang pagsubok ng unang tagapaglingkod ng espada. Nagbigay ito sa iyo ng mga paunang kwalipikasyon na kailangan para umakyat sa Divine Sword Mountain. Higit pa rito, ikaw ay nasa gitna ng isang pagsubok. Nangangahulugan iyon na kahit ang mga namamahala na Diyos ng Sword Cosmos ay hindi ka maaaring saktan. Hindi ka nila maaatake hanggat hindi ka bumagsak sa pagsusulit o umalis sa Divine Sword Mountain. Sa ngayon, ligtas ka na, Swordson Curry assured him. Nakita ko, tumango si Dustin bilang pagsang-ayon. Hindi sana masyadong natakot si Dustin sa mga namamahala na Diyos kung nasa ibang bahagi pa sila ng Sea of Chaos. Gayunpaman, wala siyang gaanong kumpiyansa kapag nakikipag-usap sa isang namamahala na Diyos ng Sword Cosmos. Ang Sword Cosmos ay isang pinakamataas na universo. Ang mga namamahala na Diyos dito ay natural na mas makapangyarihan kaysa sa mga namamahala na Diyos sa ibang bahagi ng dagat ng Chaos. Habang nag-uusap sila, biglang sumulpot sa harapan nila ang isang matandang nakasuot ng kulay abong damit. Sir! Bahagya siyang yumuko kay Swordson Curry bilang pagbati. Si Swordson Curry ang namuno sa buong Sword Cosmos noon at madalas siyang bumisita sa Divine Sword Mountain. Napakataas ng kanyang katayuan. Haha, hindi na kailangang maging formal sa akin. Agad namang tumugon si Swordson Curry sa magalang na tono habang may ngiti sa kanyang mukha. Ikinagagalak kong makilala ka, Ginoo. Pumakbang si Dustin at magalang na yumuko sa matanda. Binata, kung gusto mong umakyat sa Divine Sword Mountain, kailangan mong makapasa sa aking pagsubok. Ibinaling ng matanda ang matalim na mata kay Dustin. Siya ay kalmado at walang emosyon na parang hindi siya magagalaw o maaapektuhan ng anumang bagay. Alam ko iyon, Ginoo. Ikalulugod kong kunin ang iyong pagsusulit. Sagot ni Dustin. Mabuti, simple lang ang gawain mo. Kailangan mong pasukin ang mundong ito ng swordsmanship na puno ng iba't ibang uri ng galaw at kasanayan sa espada. Ang kabuuang bilang ng mga kasanayan sa loob ay 36,000. Ang bawat isa sa kanila ay minarkahan ng sarili nitong mga katangian na kalakasan at kahinaan. Ang iyong hamon ay sirain silang lahat. Tandaan, dapat mo lang gamitin ang iyong husay sa espada para lumaban. Kung susubukan mong gumamit ng iba pang paraan, nabigo ka, bilin ng matanda, habang nagsasalita siya. Ikinaway niya ang kanyang kamay. At isang malaking mundo ang dahan-daang lumitaw mula sa manipis na hangin at nagsimulang lumutang sa himpapawid. Patuloy itong bumubulusok ng nakakasilaw na aura ng espada mula sa ibabaw nito at mukhang hindi kapani-pani walang kakaiba. Ano? 36,000 skills. Napasinghap si Dustin sa gulat. Sir! Wala na akong masyadong oras dito. Kung hindi ako papayagang gumamit ng ibang paraan.
Hindi ko alam kung gaano katagal bago ako makalusot sa 36,000 uri ng galaw at kasanayan ng espada. Pag-amin niya na nakakunot ang noo. Hindi nagkulang sa tiwala si Dustin para makapasa sa pagsusulit. Gayunpaman, nauubusan na siya ng oras. Inabot siya ng higit sa 2 buwan para lang maunawaan ang swordsmanship sa 10 sword shrine pagkatapos makapasok sa Sword Cosmos. At kailangan niyang umalis dito at bumalik sa loob ng 15 araw. Kung hindi, mamimiss niya ang araw na bumalik si Ronnie sa Sea of Chaos. Kapag nangyari iyon, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa Sea of Chaos. At ang 3,000 malalaki at maliliit na universo ay magkakaroon ng malaking problema. Bata, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa oras. Ang mundong ito ay isang simulation na aking nilikha. Kinokontrol ko ang oras sa loob nito. Paano kung gumawa ako ng kaunting konsesyon para sa iyo? Aayusin ko ang rate ng oras sa loob na ang 100 taon doon ay katumbas lamang ng 2 oras sa labas. Gumagana ba sa iyo? Nag-propose ang matanda. Ang galing. Natuwa si Dustin nang malaman iyon. Sa mabagal na paglipas ng oras, hindi niya kailangang mag-alala na wala siyang sapat na oras. Ang oras ay lumipas ng napakabagal sa mundo ng swordsmanship na ang 100 taon para kay Dustin ay 2 oras na lang sa labas. Pwede ba akong magsisimula? Tanong ni Dustin. Sige lang. Tumango ang matandang naka-gray. Subukan mo lang ang lahat. Isang ngiti din ang ibinigay ni Swordson Curry kay Dustin. Sa katiyakang ito, naglakad si Dustin patungo sa lumulutang na mundo sa kawalan. Sa sandaling natapakan niya ito, natagpuan ni Dustin ang kanyang sarili sa isang engranding mundo. Pinangunahan ng espada. Ang kanyang paligid ay napuno ng makapigil hiningang nakakasilaw na aura ng espada. Labas. Subukan mo muna ang espada ko. Biglang sumigaw ang isang matangkad at payat na lalaki mula sa malayo. Sa isang paghinto, ang estranghero ay biglang sumugod kay Dustin at nagsimulang maglaslas sa kanya. Naunawaan ni Dustin na nagsimula na ang pagsusulit. Swish! Ang matalim na espada sa kamay ng lalaki ay kumikinang na may mga bahid ng nakakabulag na liwanag ng espada. Natumatama kay Dustin sa isang misteryosong tilapon. Nakaramdam si Dustin ng matinding kirot sa buong katawan. Mahusay na espada. Nagawa ni Dustin na sabihin ang sakit. Pagkatapos ay inilunsad niya ang kanyang counterattack. Ginamit niya ang 2 daliri bilang espada. Tinutusok ang liwanag ng espada ng lalaki. Flang! Kahit na tila simple at hindi gaanong mahalaga ang sword aura ni Dustin. Nagawa nitong harangan ang lahat ng pag-atake ng lalaki isa-isa. Ang labanan ay tumagal ng 3 araw at gabi. Matalas at mapanlin lang ang talino ng lalaki sa espada, na may mahusay na mga kasanayan. Ang bawat pag-atake ay sinundan ng isang nakasisilaw na ningning ng espada na nagliliwanag sa lugar na may malupit na liwanag. Kahit na ang husay ng estranghero ay makapigil hininga, mas alam ni Dustin kaysa ma-impress. Ang kanyang pananaw tungkol sa mga kasanayan sa swordsmanship ay nagbago ng husto mula noong siya ay nilinang sa 10 sword shrine ng Sword Cosmos. Hindi na siya namamangha sa mga pasikat at komplikadong kasanayan. Flang! Matapos ang tuloy-tuloy na pakikipaglaban sa loob ng 3 araw, sa wakas ay nagawang tamaan ni Dustin ang pulso ng lalaki at itinampal ang espada sa kanyang kamay palayo. Na nagtapos sa matinding labanan na ito. Mas maganda ang talino mo kaysa sa akin. Napahanga mo talaga ako. Yumuko kay Dustin ang matangkad at payat na lalaki at saka tumalikod. Ang isang simpleng kasanayan sa espada ay minsan ay mas mahirap kaysa sa isang komplikado. Naka-cross-legged sa kawalan. Nagmuni-muni si Dustin sa pinakabagong labanan. Ito ay isang pagsubok, ngunit ito rin ay nagsisilbing isang pagkakataon para sa akin upang linangin ang aking mga kasanayan sa espada. Napaisip si Dustin sa sarili. Lumipas ang ilang araw. Tumayo si Dustin mula sa kanyang paglilinang at naglakad pasulong. Sa mundo ng swordsmanship, bawat buhay na nilalang ay may ilang uri ng kasanayan sa espada. Ang mga matter ay nasa lahat ng dako sa mundong ito. Ang mundong ito ay puno ng hindi mabilang na buhay na nilalang. Malalaking sekta at iba't ibang puwersa. Nang makita kung gaano sila kasaganya ay nagduda si Dustin kung totoo ba ito o hindi.
Hoy! Tagalabas! Tingnan mo ito! Habang naglalakad si Dustin ay biglang sumulpot ang isang malakas na lalaki at sumugod sa kanya. Swish! Libo-libong matalas na espada ang lumipad mula sa kamay ng malakas na lalaki at bumuo ng isang hanay na tumutusok ng pabalik-balik habang lumilipad ito patungo sa Dustin. Ang sword array na ito ang pinakamatalino at pinakamakapangyarihang nakita ni Dustin. Binubuo ito ng libo-libong matalas na espada. Lahat ay konektado na para bang sila ay isang bagay. Habang mabilis na umiikot habang lumilipad ito sa himpapawid. Ngunit sa karagdagang inspeksyon, tila may isa pang hanay sa hanay na ito. Na lubhang misteryoso. Boom! Ang sword array ay umiikot ng galit habang lumalawak sa hindi pa nagagawang bilis. Sa isang iglap, halos sakop na nito ang buong kalangitan. Hindi na nag-aksaya pa ng oras. Ibinuka ni Dustin ang kanyang bibig at isang nakasisilaw na lumilipad na espada ang sumugod mula rito. Whoosh! Isang top-level na divine sword ang lumitaw sa kamay ni Dustin. Tuloy-tuloy na lumabas mula rito ang mga butil ng aura ng espada. Pagkatapos ng mahabang paglilinang, pambihira na ngayon ang pagiging eskrimador ni Dustin. Dati sa Ice Sword World, ang Swordson Curry na nagmana ng pinakamatalino na swordsmanship, ay nagdala kay Dustin sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ang paglilinang sa 10 dambana ng espada sa loob ng 2 buwan ay nakatulong din sa kanya na umunlad sa bilis na napakabilis ng kidlat. Swoosh! Agad na nilaslas ni Dustin ang sword array. 10,000 liwanag ng espada. Tulad ng mga kislap ng kislap, ang lumabas sa katawan ni Dustin. Pagkatapos, ang lahat ng liwanag ng espada ay natipon sa mahabang espada sa kanyang kamay. Pinagsanib ang walang katapusang sword aura sa isang hampas. Ito ang kasalukuyang swordsmanship ni Dustin. Na pinakipot, implicit at pinigilan. Boom! Ang lumilipad na espada ni Dustin ay bumangga sa hanay ng mga espada. Na lumikha ng isang malaking pagsabog na umalangaw-ngaw sa buong mundo. Isang walang katapusang daloy ng ningning ng espada ang pumuno sa kalangitan. Flang! Ang lumilipad na espada ay itinapon pabalik. Ang nakakatakot na hanay ng espada ay patuloy na umiikot ng mabilis patungo kay Dustin. Nang makitang hindi kayang sirain ng kanyang espada ang hanay, agad na kinuha ni Dustin ang kanyang sandata sa himpapawid at inihanda ang kanyang susunod na hampas. Pagkatapos, muling ibinaba ni Dustin ang kanyang espada. Sa isang sweep ng sword aura, lahat ng nasa harap niya ay nadodge. Isang sinag ng liwanag ng espada ang kumikinang sa kawalan tulad ng ningning ng isang pambihirang brilyante. Flang! Isa pang pagsabog ang narinig ng sumalubong sa hanay ang espada ni Dustin. Sinusubukan ng espada ni Dustin ang lahat para pigilan ang array. Tumalsik ang makakapal na aura ng espada sa lahat ng direksyon. Tila ang lahat ng bagay sa mundo ay natatakpan ng nakakasilaw na liwanag. Nang lumiwanag ang buong mundo, lahat ay nabulag ng nakasisilaw na liwanag. Ang labanan ay tumagal ng ilang sandali. Tapos bigla na lang unti-unting nawala ang liwanag ng espada sa buong mundo. Sa kawalan, tumayo si Dustin sa tapat ng malakas na lalaki. Magaling sa espada, puri ng malakas na lalaki. Ngunit hindi ko masira ang hanay ng iyong espada. Baka sa boses ni Dustin ang pagkadismaya. Tama iyan. Sa ngayon, hindi mo masisira ang hanay ng aking espada. Pero bibigyan kita ng 1 buwan. Hanggang doon, gamitin ang oras na ito upang palakasin ang iyong sarili. Pagkasabi niyon ay tumalikod ang malakas na lalaki at umalis sa isang iglap. Samantala, nanatili si Dustin sa orihinal na posisyon ng walang bisa at nagsimulang mag-isip tungkol sa isang paraan upang masira ang hanay ng espada. Hindi naman siya nagmamadali, dahil ang oras ay lumipas ng napakabagal sa mundo ng eskrimador. Tila siya ay may kawalang hanggan upang subukan at malaman ito. Bukod pa rito, maaari niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang mapagbuti ang kanyang pagiging espada ng madali. 2/3. Ito ay isang pagsubok at mahusay na paraan para sa kanya. Lumipas ang oras habang siya ay nagliligawan. Makalipas ang 1 buwan, muling nagpakita ng malakas na lalaki. Bata, handa ka na ba?
Libo-libong espada ang lumipad sa kanyang katawan at pinalibutan si Dustin. Handa na ako. Nakangiting bati ni Dustin sa kalaban. Noong nakaraang buwan, ni-replay niya ang bawat detalyeng natatandaan niya tungkol sa array sa kanyang isipan. Ito ay nagbigay daan sa kanya upang magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa dito na maaaring mangyari sa kanyang tagumpay. Ang iyong hanay ay may libo-libong matalas na espada na nakakabit sa isa't isa. Bilang isa, sila ay umuusad at paatras ng sabay-sabay. Sa napakahigpit at walang kamali-mali na paraan. Ngunit nakita ko ang isang halatang kahinaan. Kumpiyansa ang mukha ni Dustin. Oh, nahanap mo na ba ang kahinaan ng sword array ko? Tinawag ng malakas na lalaki ang kanyang bluff. Ang mga salita lamang ay hindi patunay. Tingnan ko kung paano mo masisira ang hanay ng aking espada. Sigaw ng malakas na lalaki at sinisingil. Isang malakas na dagandong ang tumunog. Libo-libong matalas na espada ang umiikot sa paligid ng malakas na lalaki at bumubuo ng isang hanay. Tila isang malaking lumilipad na kalasag na humahampas kay Dustin. Saan man dumaan ang hanay ng espada. Dinurog nito ang lahat. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Dustin habang nakatitig sa hanay ng espada. Inilabas niya ang kanyang espada na pakiramdam upang kulong ng mahigpit sa hanay ng mga espada. Sa pagkatapos, iniunat ni Dustin ang dalawang daliri, tulad ng isang espada, at sinaksak sa sword array na may minuscule pero condensed sword aura. Boom! Ang malaking sword array ay umikot habang nagpapadala ito ng maramihang agresibong sword aura. At habang ginagawa ito, isang maliit na aura ng espada ang tahimik na lumipad papunta dito. Pam ito ng mahina ang sword aura ni Dustin habang lumalakad ito. Nang magbanggaan ang dalawang aura ng espada. Panay ang tingin ni Dustin at ng malakas na lalaki sa punto ng banggaan. Flang! Bang! Isang matalim na espada ang sumabog. Paano ito nangyari? Sabi ng malakas na lalaki. Nakasimangot. Nangingibabaw sa kanya ang pangamba. Bago pa man mawala ang huling pag-alingaw-ngaw ng kanyang boses. Ang hanay ng mga espada ay sumabog sa isang malakas na putok. Boom! Lumipad ang matatalim na espada sa lahat ng direksyon. Ang malakas na hanay ng espada ay ganap na nawasak. Paano ito posible? Hindi makapaniwala ang malakas na lalaki sa nangyari. Si Dustin. Matapos sirain ang isa sa mga espada. Sinira ang buong hanay ng espada. Napakagaling. Binata. Sinira mo ang hanay ng aking espada. Sabihin mo sa akin. Anong kahinaan ang nakita mo? Tanong ng malakas na lalaki kay Dustin. Nang makabawi siya sa kanyang pagkagulat. Ang hanay ng iyong espada ay may kasamang libo-libong magkadugtong na mga espada. Nakonektado mula ulo hanggang buntot. Mukhang masikip at makapangyarihan. Ngunit ang hanay ng iyong espada ay may halatang kahinaan. Kahit isa lang sa libo-libong matalas na espada ang masira. Ang buong pagkakasunod-sunod ng hanay ng espada ay masisira. Ang bawat espada sa hanay na ito ay may partikular na posisyon at function. Kaya kung sisirain ko lang ang isa sa mga espada, ang buong array ay hindi makakabuo ng bilog. Ito ay babagsak, paliwanag ni Dustin. Iyan ang akma, sabi ng malakas na lalaki na tumango. Ngunit ang hanay ng aking espada ay may komplikadong mga makina at hindi mabilang na makikinang na mga teorya. Na may libo-libong matutulis na espada na nagtatanggol sa isa't isa. Hindi kasing dali ng sinabi mo na sirain ang alinman sa mga espada. Ang isa ay dapat magkaroon ng masusing pag-unawa sa swordship. Magkaroon ng kakaibang katangian na kahulugan. At manatiling lubhang kalmado sa labanan. Pagkatapos lamang ay maaari niyang tumpak na ay target ang isang espada. Humanga sa akin ang iyong swordsmanship. Binata. Puri ng malakas na lalaki kay Dustin. Bago tumalikod at naglaho. Ang mga ganitong pagsubok ay magandang pagkakataon para sa akin. Naisip ni Dustin. Kontento na rin siya sa mga natutunan niya. Nalaman niyang patuloy na bumubuti ang kanyang pagiging espada. Salamat sa mga pagsubok na ito. Sunod-sunod na pagsubok ang naghihintay sa kanya sa mundong ito ng espadahan. Dumating ang mga eskrimador upang hamanin siya. Sunod-sunod. Bawat isa sa kanila ay mahusay sa isang uri ng espada.
At ang kanilang mga kasanayan sa espada ay natatangi at makapangyarihan. Kinailangan ni Dustin na makahanap ng kaukulang solusyon para masira ang mga kasanayang ito sa espada. Habang lumilipas ang panahon, lalong lumalakas ang mga kalaban ni Dustin. Nangangahulugan ito na mas matagal bago maputol ang kanilang mga galaw. Gayunpaman, hindi kailangang mag-alala ni Dustin tungkol sa oras dahil sa espesyal na bilis ng daloy ng oras sa mundong ito ng swordsmanship. Maaari siyang tumutok lamang sa mga pagsubok at linangin ang pagiging espada. Bilang resulta, marami siyang natamo sa kanyang pakikipaglaban sa iba't ibang cultivator ng espada. Ang kanyang talino sa espada ay umuunlad sa bawat araw na lumilipas. Lumipas ang oras habang patuloy na kumukuha ng pagsusulit si Dustin. Lumipas ang mga dekada sa mundo ng espada. Nasira ko ang 20,000 kasanayan sa espada. Bulong ni Dustin sa sarili habang nakakross ang paa sa tuktok ng bundok sa mundo ng espadahan. Sa nakalipas na mga dekada, halos bawat oras ay ginugugol ni Dustin ang pakikipaglaban at pag-iisip kung paano lalaban. Mahirap ang proseso, ngunit nag-improve din siya ng husto. Pakiramdam niya ay umunlad ang kanyang pagiging espada. Samantala, sa labas ng mundo ng espada, ang matandang naka-gray at si Swordson Curry ay parehong naka-cross-legged. Maingat silang nakatingin sa mundo ng espada na lumulutang sa hangin. Kitang-kita ang bawat galaw ni Dustin sa mundo ng espadahan. Ang 100 taon sa mundo ng espada ay 2 oras lamang sa labas. At kahit ilang dekada nang nakipaglaban si Dustin sa mundong iyon, 1 oras na lang ang lumipas para sa matandang naka-gray at Swordson Curry. Maingat nilang binantayan ang bawat labanan sa nakalipas na oras. Ang batang ito ay may talento sa espada. Ang kanyang kapangyarihan ng pangunawa ay hindi inaasahang malakas. The old man in gray said. Appreciative of Dustin's performance. Haha, syempre. Pinili ko siya. Dapat magaling siya, diba? Nakangiting sabi ni Swordson Curry. Mataas ang tingin niya kay Dustin. Sa sandaling ito, 4 na figure ang lumitaw. Naglalakad sa kahabaan ng kalsada sa bundok. Ito ay si Hudge mula sa Sky Sword Sect, Nash mula sa Zyman Clan, Rollins mula sa Long Sword Sect, at Elder Cunham mula sa Flying Immortal Sword Sect. Sword Anak Curry. Nang makita ng 4 na namamahala na Diyos si Swordson Curry, ang mga bulalas ng sorpresa ay nakatakas sa kanilang lahat. Si Swordson Curry ay isang kilalang tao sa Sword Cosmos. At matagal nang namuno sa Sword Cosmos. Matapos mawala si Master Sword at ang kanyang 4 na disipulo, ang Swordson Curry ay walang alinlangan na naging pinuno ng Sword Cosmos. Walang pakialam na sumulyap si Swordson Curry sa 4 na namamahala na Diyos. Noon, ang 4 na namamahala na Diyos ay masunurin na mga subordinate ng Swordson Curry. At dahil doon, hindi niya sineseryoso ang 4. Swordson Curry. Hindi pa ba nawasak ang iyong katawan at kaluluwa? Paano mo magagawang iwanan ang marka ng paglilinis na kaluluwa? Hindi makapaniwala si Rollins sa kanyang nakikita. Wala kang pakialam. Matipid na sabi ni Swordson Curry. Hindi man lang nag-abalang tumingin sa kanya. Swordson Curry. How dare you talk to me like this? Sa tingin mo ba ikaw pa rin ang pinuno ng Sword Cosmos? Isa ka na lang ngayong spiritual soul mark na maaari kong sirain sa isang kisap mata. Sagutin ang aking mga tanong ng masunurin at ipakita na hindi ka tanga. Ngayon na, sabihin mo sa akin, namatay ba si Master Sword at ang kanyang 4 na disipulo o hindi? Sigaw ni Rollins. Matigas ang boses. Nakakatawang clown. Hindi ka karapat dapat na magtanong sa akin ng kahit ano. Sagot ni Swordson Curry na naiinis. Ikaw, nauutol na sabi ni Rollins. Namula ang mukha niya. Swordson Curry. Lumipas na ang iyong panahon. Masagutin mo ang aming mga tanong. Huwag mo kaming pilitin na dumaan sa karahasan. Pagkatapos ng lahat, hindi madali para sa iyo na mag-iwan ng marka ng paglilinis na kaluluwa. Tiyak na hindi mo ito itinago para mapahamak ka muli. Tama. Isang hakbang pasulong si Nash. Nagpakawala ng matinding pressure kay Swordson Curry. Tama na. Nakatayo ka sa loob ng teritoryo ng Divine Sword Mountain. Ang pinakasagradong lugar sa Sword Cosmos.
Ngayong sinusubok na ang binata. Hindi ka pinapayagang gumawa ng gulo dito pansamantala. Ikinaway ng matandang naka-gray ang manggas at pinigilan ang lahat ng pressure na binitawan ni Nash. Sir, ito ay isang personal na salungatan sa pagitan niya at sa akin. Makabubuting huwag kang makialam. Kontra ni Nash. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang makapangyarihang namamahala na Diyos. Isang insulto para sa kanya ang pagagalitin sa mukha ng ganoon. Gayunpaman, hindi ang Divine Sword Mountain ang lugar para lutisin mo ang iyong mga personal na sama ng loob. Kung gusto mong lumaban, dapat mong gawin ito sa labas ng Divine Sword Mountain. Kahit anong laban ang pipiliin mong labanan. Hindi ako makikialam. Walang pakialam na sabi ng matandang naka-gray. Sir, anong ibig mong sabihin? Nagiging partial ka ba sa Swordson Curry? Hindi mo ba natatandaan ang ating apat na pangunahing puwersa ay ang tunay na pinuno ng Sword Cosmos ngayon? Matagal nang lumipas ang panahon kung saan namuno si Swordson Curry. Kailan kailangan ang pahintulot mo para harapin ang Swordson Curry? Sa sobrang lakas, humakbang si Rollins at sinigawan ang matanda. Sa paglipas ng mga taon, ang apat na pangunahing puwersa ay nag-aagawan para sa kontrol ng Divine Sword Mountain. Ngunit wala sa kanila ang nagtagumpay. Bilang karagdagan sa walang katapusang pag-aaway at pag-aaway sa pagitan ng apat na pangunahing puwersa. Ang nakikitang hadlang ay ang espiritu ng espada. Nakilala rin bilang mga lingkod ng espada. Sa Divine Sword Mountain, sila ang mga tunay na master ng Divine Sword Mountain. Ang sino mang nagnanais ng eksklusibong kontrol sa Divine Sword Mountain, ay kailangang gawin muna ang 5 Sword Spirit sa kanila. Ito ay napatunayang imposible dahil ang 5 espiritu ng espada ay palaging mananatili sa Divine Sword Mountain at hindi kailanman aalis. Bawat isa sa kanila ay may hindi maarok na kakayahan sa pakikipaglaban. Bukod dito, sa Divine Sword Mountain bilang tahanan ng 5 Sword Spirit, mayroon silang kalamangan. Sa kanilang home court, halos imposible silang kontrolin at hayaan silang sumuko. Ginawa nitong lubos na walang magawa ang apat na pangunahing puwersa. Ngayon lang napagtanto ng mga nakatataas na pinuno ng apat na pangunahing puwersa kung gaano kakilakilabot at napakatalino si Master Sword noon. Sa panahon kung saan pinamunuan ni Master Sword ang Sword Cosmos, palagi siyang naninirahan sa Divine Sword Mountain at itinuring ito bilang kanyang pribadong lugar upang linangin ng hiwalay. Sa oras na iyon, ang Divine Sword Mountain ay ganap na nasa ilalim ng kontrol ng Master Sword. Alam ng matataas na pinuno ng apat na puwersa na ang susi sa pagkontrol sa Divine Sword Mountain ay sa pamamagitan ng pagsupil sa 5 espiritu ng espada. Iyon ang dahilan kung bakit ang apat na namamahala na Diyos ay sabik na subukan at labanan ang matandang nakaabo. Nais nilang subukan ang kanyang lakas. Hindi ko maaaring sabihin ito ng mas malinaw. Ang Divine Sword Mountain ay hindi ang lugar para malutas mo ang iyong mga personal na issue. Kung gusto mong lumaban, kailangan mong umalis sa lugar na ito. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa paggawa ng mga naaangkop na aksyon. Giit ng matanda na medyo naiinip na. Sir, pinapahirapan niyo po kami, sabi ni Roland sabay ngisi. Habang humahakbang siya pasulong, mas naging nakakamatay ang kanyang tingin. Sir, please let us do it here. Ang Swordson Curry ay napakahalaga sa aming apat na major forces. Dahil lumitaw siya sa isang lugar dito, hindi natin mapapatawad ang ating sarili kung pakakawalan natin siya. Sa sandaling iyon, humakbang din si Hodge ng Sky Sword Sect, Nash mula sa Zeman Clan, at Cunham mula sa Flying Immortal Sword Sect upang palibutan si Swordson Curry. Gayunpaman, ngumisi lamang ang huli bilang tugon at nanatiling kalmado. Kilalang kilala niya ang Divine Sword Mountain. Sa mismong sandaling iyon, kumukuha ng pagsusulit si Dustin sa Divine Sword Mountain. Walang pinayagang gumawa ng anumang gulo dito. Noon, kahit si Master Sword ay gumagalang sa 5 espiritu ng espada ng Divine Sword Mountain. Maingat na hindi sila masaktan. Ngunit ngayon, ang apat na namamahala ng mga Diyos mismo ang talagang nag-udyok sa espiritu ng espada na kulay abo. Mukhang hindi mo sineseryoso ang mga sinabi ko. Ngumisi ang matanda, malapit nang magwala.
Boom! 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 Sa Divine Sword Mountain, ang walang katapusang maliwanag na aura ng espada ay naging magulong parang dagat. Pagkatapos ay lumitaw ang isang higanting espada sa langit. Ito ay nasa isang napaka-sinaunang anyo na may walang kamali-mali na ningning ng espada na umaagos sa paligid nito. Whoosh! Ang malaking espada ay maayos na dumaan sa lahat ng bagay at pinutol mula sa itaas tulad ng isang matalim na talam sa pamamagitan ng isang telang seda. Ang welga na ito ay hindi nagmamadali. Ngunit naglabas ito ng marangal na momentum. Para bang ang pinakamataas na sibilisasyon. Kasaysayan at pananampalataya ng espada ay nakapaloob lahat dito. Sa bawat laslas, lahat ng liwanag ng espada sa Divine Sword Mountain ay lumalabo. Na parang mapagpakumbabang nagpapasakop sa higanting espada. Nang makita ito, ang apat na namamahala na Diyos ay hindi maiwasang mamatras sa takot. Ang malaking espada ay tila paparating sa kanila ng hindi nagmamadali ngunit sa patuloy na bilis. At ang potensyal ng espada ay tila patag at katamtaman. Gayunpaman, sa pakikipag-ugnay, hindi mabilang na matalas na aura ng espada ang hindi mahahalata kung saan-saan at mahigpit na binalot silang apat. Ang invisible sword aura na ito ay sobrang nakakatakot na kahit ang apat na namamahala na Diyos ay dumanas ng malubhang pinsala at pagkawala ng dugo. Lahat sila ay napahiyaw sa hindi maisip na sakit habang patuloy na bumubulwak ang mga aura ng espada sa kanilang katawan. Para silang apat na kumikinang na hedgehog. Gayunpaman, nang ang mga aura ng espada na kanilang pinakawalan ay sumalubong sa mga aura ng espada ng napakalaking espada. Hindi sila tugma sa huli at agad na nagkapira-piraso. Habang ang malaking espada ay patuloy na naglalaslas sa lahat. Ang espasyo kung saan nakatayo ang apat na namamahala ng mga Diyos ay nagsimulang gumuho at naghiwa-hiwalay sa kalawakan na alikabok. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang Divine Sword Mountain. Ang core ng Sword Cosmos. Ang espasyo ng Divine Sword Mountain ay 1,000 beses na mas malakas at mas matatag kaysa sa ibang mga lugar. Ngunit sa ilalim ng mabigat na presyon ng higanting espada, agad itong nawasak, gumuho na parang isang piraso ng cake. Erg! Ang apat na namamahala ng mga Diyos ay napilitang umatras habang inihagis nila ang pinakamalakas na counter-attacks na maaari nilang gawin. Bang! Ilang saglit lang silang nakahawak bago silang lahat ay itinapon ng malakas na paggupit ng hangin mula sa higanting espada. Bagamat hindi sila gaanong nasugatan, ang kanilang mga katawan ay puno ng maraming hiwa ng espada. Maging ang isang braso ni Rollins ay naputol ng ningning ng espada. Ang kanyang dugo ay malayang bumulwak. Ito ang apat sa pinakamalakas na namamahala ng mga Diyos. Ngunit lahat sila ay natalo at itinaboy ng matandang nakaabo sa isang hampas lamang. Ito ang hindi mapag-aalinlangan ng kapangyarihan ng Divine Sword Mountain. Maaari niyang samantalahin ang kapangyarihan nito dito. Sumigaw si Rollins. Nagbabala sa iba. Tama ka. At bahagi ako ng Divine Sword Mountain. Sagot ng matandang naka-gray na walang kwenta. Hindi na sila nang ahas na gumawa ng isa pang hakbang pasulong matapos silang paatros. Nanatili silang nakatayo. Hindi alam ang gagawin dahil naipit sila sa isang nakakahiyang sitwasyon. Humph! Hindi tayo makakakilos maliban kung aalis siya sa Divine Sword Mountain. Malamig na singgal ni Nash. Nagdilim ang mukha ng tatlo pang namamahala sa mga Diyos. Ngunit kailangan nilang sumang-ayon. Ito ang tanging pagpipilian nila. Kung gusto nilang makaalis dito ng buhay. Ito ang Divine Sword Mountain. How dare you offend the Sword Spirit? Ang iyong ignorante na katapangan ay kakilakilabot. Dapat mong malaman na sa pagkakataong ito. Pinarusahan ka lang ng Sword Spirit. Iniisip ko kung maaari mong iwan ang Divine Sword Mountain na buhay sa susunod na ay provoke mo siyang muli ng ganito. Ngumisi si Swordson Curry. Kilalang kilala niya ang Divine Sword Mountain at ang 5 Sword Spirit. Kaya tiwala siya na ligtas na siya ngayon. Kung hindi niya ipapakita ang kanyang sarili sa apat na namamahala na Diyos.